sa Diyos upang ang ating kapatid na yumaong si Ernesto ay pagkalooban niya ng awat kanina. Yayamang noong siya ay binyagan ay itinakda na siya para sa buhay na walang hanggan. Sa tubig ng binyan, si Ernesto ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makahati nawa siya ngayon kasama ni Kristo sa kalwalhatiang walang hanggan. Sabi niya ng ating kapatid na yumawa ay linisan. Tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang parangalan ng mga anak ng Diyos. Ilalagay ngayon ang muling pantakip. Tanda ng pananatili ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda rin nawa ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay ng walang hanggan. Sa buhay, si Ernesto ay nagbulay-bulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Batiin nawa siya ngayon ni Kristo ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Halina at pumasok yung mga pinagpala ng aking Ama. Sa binyag, si Ernesto ay tumanggap ng tatak ng krus. Naway makibahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Ernesto na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pangunahan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagakayan at magkamit ng ligayang pagpapakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Yesu Kristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking kapurusa hanggang sa matapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinilang ng Diyos, upang magkamuri sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananatigan. Kapag tayo ay namatay na malapit ni Yesu Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay matiis ng hirap sa mundo ito, mag-aari naman tayong kapiling ng aming Kristo. Kapag siya'y dinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating at ang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo ay hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, tanglaw ko at kaligtasan, ang Panginoong ay tapat. Panglaw ko ang kaligtasan, ang Panginoon ay tapat. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya
templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at iyong patnubay niya ay matamo. Ang lungkot at kalakasan ng Panginoon ay kapatid. O Diyos, ako'y tingin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking nakaba. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magpupuglit, ika'y hahanapin. Ang lungkot at kalakasan ng Panginoon ay kapatid. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang lungkot at kalakasan ng Panginoon ay kapatid. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dumating na ang oras para parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malimang mahulog sa lupa ang budil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y magbubunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsinupo tayo. Sa ngalan po ng ating Cura Paroko, Reverend Father Jocelyn San Jose, at ang inyong pong lingkod, Reverend Father Kelvin, at ang umuupo ng parokya ng Immaculada Concepcion ay taos puso pong nakikiramay sa mga naluila at naiwan ni Ernesto, lalo din po ang kanyang po pamilya. Isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay ay ang mawalan ng mahal sa buhay o ang mamatayan. At marahil, isa rin naman sa pinakamabigat ay ang mawalan ng ama ng tahanan. Kinoconsider natin ang tatay bilang haligi ng tahanan. Subalit kung ang haligi ay mamatay, mawala, ano pa ang magiging tibay ng tahanan? Ang tatay, kung kadalasan, sila yung mga tahimik. May sakit na, pero di pa rin nagsasalita. Nahihirapan na, pero nananahimik pa rin. Kasi ayaw ipakita sa kanyang mga minamahal na siya'y mahina at nahihirapan na. Ang tatay, kadalasan sila rin ang nagiging parang masungit. Nilalayuan, kinaiinisan. Ngunit, ang realidad, sa kabila ng kaligpitan ng mga ama, ang tatay pa rin talaga ang siyang nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga anak. Ayaw niya kasing masaktan ang kanyang mga anak. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak. At sa diwa na ito, pinapasalamatan natin ang buhay ni Ernesto. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil ipinagkaloob niya sa inyo ang inyong tatay, ang inyong kaibigan, ang inyong asawa, ang inyong kapatid. Bagamat tayo ay nalulungkot at nalulumbay sa kanyang pagpanaw, ang pagpanaw nawa niya ay maging paalala sa atin na hindi nagtatapos ang buhay sa mundong ito. Na hindi nagtatapos sa sakit, sa kalungkutan, sa problema ang buhay.
Dahil bawat tao ay mayroong pag-asa, bawat tao ay mayroong hantungan, at bawat tao ay nakatatahana para maging maligaya. At ang kaligayahan ito ay hindi natin makakamit sa mundong ito, dahil makakamit lamang natin ang kaligayahan ito sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. At ito nawa ang magpawi ng lungkot ninyo. Ito sana ang magpawi ng mga luha ninyo. Bagamat hindi nyo na makikita ang minamahal ninyo sa buhay, hindi nyo man makita na ang haligi ng inyong tahanan, si Ernesto, ang inyong tatay, ay mananatiling haligi dahil siya ang laging magdadasal at gagabay sa inyo. Siya ang laging tutulog sa Diyos para ingatan kayo. Siya ang laging makikiusap sa Panginoon para suportahan at alagaan kayo. Kaya naman sa punto ito ng ating pagdiriwang, ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa. Na kung siya man ay may nagawang pagkakasala nung siya'y nabubuhay pa, hihingi tayo ng awa sa Diyos na patawarin na siya. At nananalig tayo sa Panginoon na sa pamagitan ng ating sama-samang pananalangin, papatawarin at dadalisayin niya ang ating minamahal na yumao. At kapag siya ngayon ay nasa langit na, siya naman ang magdadasal para sa inyo. Malungkot, nanghihinayang, nasasaktan man tayo, pero ito ang pakatandaan ninyo. Ang minamahal ninyong yumao ay makakamit na ang tunay na kaligayahan. Buhay na wala ng karamdaman, buhay na wala ng kalungkutan, buhay na wala ng sakit, buhay na wala ng iniisip, dahil ang buhay na ibibigay sa kanya ng Diyos, isang buhay na walang kamatayan, isang buhay na punong-puno ng kasiyahan, at isang buhay na punong-puno ng pag-ibig. Dahil simula ngayon, hindi niya lang mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Bagkus, makikita pa niya ang Diyos na unang nagmahal, patuloy na nagmamahal, at hindi magsasawang magmahal sa Kanya. Sa Diyos Amang makapangyarihan, binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong pinyagan ang ating kapatid na si Ernesto, sa kanya'y inula ang tindi ng buhay na walang hanggan, naway umano ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod daw ang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalang hati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway nagtimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakabutangan ng loob. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Sa katahimikan, patuloy nating ipanalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Ernesto. At hindi ipanalangin ang kanyang mga naulilan. Ama namin magpagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo kami. Manalangin kayo mga
mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang pagkawan ng Panginoon, itong pagkakas sa inyong Ama, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinawan at sa buong sanlibutan. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ngayon para kay Ernesto, inilulug namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak, na siyang iligtas ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumunod, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. ias na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Nakakatawa siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mabalay sa iyong pagpupok at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtig sa pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapit mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Ernesto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong maliwanagan. Kaawaan mo at pagtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang magkakapatid sa isang Ama, sama-sama tayo ngayong tumawag sa Kanya. Magsitayo po.
namin kami aniya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapangamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.